Magandang umaga po. Pagkakaiba sa pananaw nila ni Pangulong Rodrigo Duterte at mga issue sa Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC, ang mga dahilan ng pagbibitiw ni Vice President Leni Robredo sa gabinete. Pero paniwala ni House Speaker Pantaleon Alvarez sadyang tinanggal sa pwesto si Robredo. May news to go si Rhea Santos. Ito ang text message na ipinadala ni Cabinet Secretary June Evasco kay Vice President Leni Robredo kung saan ipinag-uutos ni Pangulong Duterte sa pamamagitan ng kanyang special assistant na si Bongo na wag na siyang dumalo sa mga cabinet meeting simula ngayong araw. At kahapon nga, inanunsyo ni Robredo ang pagbibitiw niya bilang chairperson ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC simula rin ngayong araw. Sa pahayag ng kampo ni Robredo kagabi, sinabi niyang gumugulong na ang planong nakawin sa kanya ang pagka-vice-presidente. Bukod sa pagkakaiba-iba ng pananaw nila ng Pangulo, kaugnay ng pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani, mga extrajudicial killing at pag-atake sa kababaihan, kabilang sa mga rason na binanggit ni Robredo sa kanyang pagbibitiw sa HUDC, ang umano'y pagbaba ng budget ng ahensyang kanyang pinamumunuan. Hindi pagtugon ng Malacanang sa ilan nilang nire-rekomendang tao, pati ng executive order na layon sanang gawing mas epektibo ang HUDC. Kasunod ng pahayag ni Vice President Leni Robredo na magbibitiw siya, sinabi ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa text message na ipinadala niya sa GMA News na sinibak sa gabinete si Robredo. Sa pahayag naman ng Malacanang, sinabi nitong hindi pa nila natatanggap ang resignation letter ni Robredo. At bilang miyembro ng gabinete, inasahan daw nilang maging team player ang vice-presidente. Lahat naman daw kasi ng pagkakaiba ng pananaw ukol sa mga polisiya at issue, inaayos sa cabinet meetings. Sa kabila niyan, ilang issue sa pagitan ng presidente at ng kanyang bise na lumabas kamakailan lang ang tila masasabing irreconcilable o hindi na mapagkakasundo pa. Gayunman, umaasa pa rin daw ang Malacanang na itutuloy ni Robredo ang pagseserbisyo sa publiko. Suportado naman ang kaalyado ni Robredo na si Liberal Party Acting President Senator Kiko Pangilinan ang pagbibitiw ni Robredo. Aniya nagkulang sa pagbibigay ng respeto at pagkilala ang administrasyon sa ikalawang Pangulo. Nanawagan din si Pangilinan sa taong bayan na ipagtanggol si Robredo laban sa pag-arangkada umano ng mga puwersang gustong ibalik sa kapangyarihan ang mga Marcos. Para naman kay Senator Antonio Trillanes IV, mabuti na lang at napaaga ang resignation ni Robredo, lalo't baka madungisan daw ang pangalan nito sa mga isinusulong ng Administrasyong Duterte na patayan, pagkakahiwa-hiwalay, kasinungalingan at hindi pagpapanagot sa mga nagkasala. Rhea Santos, GMA News.